Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni Juan, Kabanata 20, talata 11 hanggang 31. Ito po ay kwento na mas madali nating maaalala bilang doubting Thomas o yung pagdududa ni Tomas. Sa buong kwento, ilang emosyon ang ating makikita: takot, pagdududa, pagkapahiya, at pagyakap ng buong puso at buong paniniwala. Sapagkat sa una, dahil katatapos lamang mamatay ni Jesus sa krus, ang kanyang mga alagad ay takot pa, ayaw pang magpakita, sapagkat baka sila yung isunod dahil kilala sila bilang mga tagasunod ni Jesus. Biglang nagpakita sa kanila ang Panginoon sa kanilang saradong silid, nakakandado, talagang wala makakapasok, subalit ang Espiritu ni Jesus ay pumasok. At sa pagpasok na iyon, katawan, may laman, ay nakita nila at ipinahawak niya sa kanila ang kanyang mga sugat. Subalit, wala roon si Tomas. Kaya nung ikwinento nila yung experience nila, yung karanasan nila sa pagpapakita ng Panginoong Hesus, nagkaroon ng pagdududa. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggang ako mismo maipasok ang aking mga kamay sa kanyang mga sugat, sa sugat ng kanyang kamay at paa at sa kanyang tagiliran. Takot, pagdududa. Subalit muli, sa sarado, nakakandadong pinto, muling pumasok at nagpakita ang Panginoong Hesus. At sa pagkakataong ito, naroon si Tomas. Tinawag niya siya, ipinahawak ang kanyang mga sugat upang siya ay maniwala. At dahil dyan, nagkaroon ng pagkapahiya si Tomas dahil siya ay nagduda sa katotohanang nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. Kung kaya sinabi ng Panginoon, naniniwala ka, Tomas, sapagkat nakita mo, nahawakan mo ang aking mga sugat. Mapalad ang mga taong naniniwala kahit na hindi nila nakikita. Mga kapatid, sa akin pong pagninilay, yung mga salitang iyon para sa atin. Dahil tayo, malayong-malayo na tayo doon sa first-hand experience nung katatapos pa lamang mabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Pero sa atin, wala na ang takot. Marahil mayroon pang pagdududa, pero yung pagdududa na yan, maaring mawala kung tayo ay unang maniniwala. Yes, tama ang inyong narinig. Sa ating panahon ngayon, mas nauunang pangangailangan na tayo ay maniwala at sumampalataya kay Jesus. Base sa lahat ng mga naganap noong mga unang panahon na siya'y naririto at nung bago pa lamang siyang nabuhay na maguli. Kapatid, gusto mo bang maranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Gusto mong makita, madama ang kanyang biyaya? Gusto mong marinig ang kanyang mga payo sa iyo at madama ang kanyang pagmamahal? Tanggapin mo ang kanyang gift of faith, ang kanyang kaloob ng pananampalataya, upang nang sa ganon, mabuksan na yung isip, mabuksan ang iyong puso, mabuksan ang iyong spirito, upang ikaw mismo, first-hand read, maramdaman mo, makita mo, at marinig ang pagkilos at pakikipag-ugnayan sa iyo ni Kristo kahit sa mga panahong ito. Kapatid, napaisip ka ba? Napagabag ng pagninilay na ito? Kung ganon, inaanyayahan ka namin na samahan kaming maging boses ng pag-asa. I-like ang Landas ng Pag-asa sa Facebook, ikalat sa lahat ng iyong social media platforms para man naman mas maraming mabuting balita ang maging panabla at pantapat sa napakaraming fake news. Nawa,
tayo'y sumampalataya upang nang sa ganun, magkaroon tayo ng personal, first-hand experience sa presensya ng Panginoon sa ating buhay. Muli ako po si Joey. Pagpalain nawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.